I move, Madam Speaker, to defer the budget. Move to suspend. Suspended. Buhay at kamatayan ang nangyayari sa mga mamamayan natin. Huwag naman kayong ganyan. Lalo na kung saksi tayo sa mga ganon. In fact, mag-i-interpolate ako noon, Madam Speaker. Nandito ako, kailangan ko mag-interpolate ng time na yun. Pero kailangan kong pumunta doon kasi nung NTFL na press con, ang sinasabi na ng mga bata, kami ay dinukot. Under custody pa rin kami ngayon ng military. Kung hindi sila maaalis doon, pabalik sila sa kampo. And we have had so many cases. Yesterday, I was telling the DND, ng cases. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman na-resolve yung mga cases na yon. That was under the DND Secretary, si Gilbert Chodoro. Yung time ni Palparan. Si Sherlyn Cadapan hindi na nalitaw. Madam Speaker, si isang kasama niya, si Empeño, those two, during that time, hindi pa nalilitaw hanggang ngayon. We have 72 cases of desaparecidos, Madam Speaker. So, Madam Speaker, hindi natin ito mariresolve ng mga pagsagot na, we will be impartial, etc., etc. Anong hustisya meron tayo dito, Madam Speaker, kung ganito? Madam Speaker, I have so many questions on the DOJ, Madam Speaker. I move, Madam Speaker, to defer the budget. Move to suspend. Suspended. Madam Speaker, good morning to everyone. As allowed under our rules, the minority members are requesting for a second round of questioning, given the fact that there are many issues and concerns that need to be addressed and heard by the public. Majority Leader. We have no objection, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Thank you to the Majority Leader. Thank you. Majority Leader. Madam Speaker, I now move that we recognize the Honorable Raul Manuel of Kabataan Party List for his interpellation. The Honorable Raul Manuel is recognized. Thank you, Madam Speaker. Would the good sponsor yield to a few questions? Yes, Madam Speaker. Thank you, Madam Speaker. Ang unang topic ko po ay karugtong ng usapin ng Orion 2 ang dalawang kabataang kababaihan na inabduct ng AFP, dumaan sa illegal detention at hindi natin malaman lamang mga forma ng psychological or mental torture bago sila nilabas sa isang press conference para piliting magsalita bilang mga rebel surrenderies. Madam Speaker, gusto ko po munang sagutin with all due respect ang ilan sa mga punto na binanggit ng ating buting sponsor. Madam Speaker, ang narratives po dito ay hindi narratives between the AFP and some NGOs. Ang narrative po dito ay narrative ng AFP na kasinungalingan laban sa narrative mismo ng mga biktima ng AFP, Madam Speaker. Madam Speaker, alin ba ang mas may bigat? Ang affidavit na pinirmahan under duress while illegally detained sa loob ng military camp for 2 weeks sina Jed at Janila, o ang kanilang testimony habang sila ay nasa isang risky situation, pwedeng maging mapanganib yung sitwasyon at risk yung kanilang buhay habang kasama po nila sa isang press conference ang AFP na mismong nag-abduct sa kanila. Madam Speaker, to proceed to my question, nabanggit po ng PAO na baka may kinakatakutan ang dalawang kabataan. Hindi po mga bata, no? Mga kabataan na kaya mag-isip on their own, baka daw may kinakatakutan kaya nag-recant. Also, Madam Speaker, from the DOJ Secretary, na peer pressure daw sila kaya sila nag-recant. Madam Speaker, for the record, ano po ba ang pwedeng naging pressure sa dalawang kabataan at a time na sila naman ay nasa kustodiya ng militar? Sino po yung mga other forces na binabanggit na pwedeng nag-peer pressure sa kanila bago ang press conference? For the record, Madam Speaker, ano po ang tugon ng sponsor? Madam Speaker, yung kaso po ng dalawa
ay kaso po yan na maiingat po ang mga ahensya dyan. Kasi it's really a subject of, it is a hot issue today, human rights. Na, ang sabi namin kanina, dalawang version. Madam Speaker, the sponsor is not answering the question. I'm asking, ano po ang mga pwedeng pamamaraan na peer pressure po ang dalawa habang nasa kustodiya sila ng militar? Alam mo po, yung nandun pa, Madam Speaker, I should not agree on the statement na andun sa kustodiya. Kasi ang... Madam Speaker, kanina mismo nabanggit po ng sponsor na all this time nasa kustodiya po ng AFP yung dalawa bago sila nilabas sa press conference. So we have to be consistent, Madam Speaker. Madam Speaker, when we talk about custody, it entails curtailment of rights. Yung naman ang sinabi natin kanina, dalawang version yan. Kasi pag sumuko sila, there is no custody to talk about. Madam Speaker, again, hindi po nasasagot yung tanong. Move I to am suspend, asking, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, I move that the suspend session for Session 2 minutes. suspended.